Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nagkasama muli ngayon upang magmuni-muni at magbahagi ng mga aral na makatutulong sa ating espiritual na buhay. Sa ating araw-araw na buhay, madalas ay nakakaramdam tayo ng pangangailangan ng sandali ng katahimikan at pagiging mag-isa. Minsan, tinatanong natin ang ating sarili, bakit gusto kong mapag-isa? Ang tanong na ito hindi isang simpleng tanong, kundi isang paalala na sa bawat takbang natin sa buhay, may mga pagkakataon na kailangan nating huminto, mag-isip at magnilay sa ating relasyon sa Diyos Ama at sa ating mga sarili at sa ating kapwa. Ngayong araw, tatalakayin natin ang kahalagahan ng pagiging mag-isa, hindi upang umiwas, kundi upang magpalakas, manalangin at muling maiugnay ang ating pananampalataya. Tinuturuan tayo ng Diyos Ama na sa bawat sandali ng tahimik na pagninilay, natututo tayong pahalagahan ang ating relasyon sa Kanya at malaman ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Naway maging makulay ang ating pag-iisa ngayon at magsilbing gabay ang ating mga pagninilay-nilay upang mas mapalalim ang ating pananampalataya at pagkakakilanlan sa ating sarili at sa Diyos Ama. Magbigay sa atin ang mga sandaling ito ng kagalakan at pag-asa. Ang buod ng ating mensahe ay matatagpuan sa aklat ng Mateo, Kabanata 14, talatang 23. Matapos niyang pauwiin ng mga tao, nag-iisang umakyat siya sa bundok upang manalangin. Pagsapit ng gabi, naroroon pa rin siyang nag-iisa. Mga kapatid, minsan sa gitna ng ating mga gawain at responsibilidad, naramdaman natin na gusto natin ng oras na mapag-isa. May mga pagkakataon na kailangan nating huminto, magpahinga at maging malayo sandali sa ingay at alalahanin ng mundo. Tanong natin sa ating sarili, bakit nga ba gusto kong mapag-isa? Isa sa mga halimbawa ng isang tao na dumaan sa ganitong uri ng sandali ay ang ating Panginoong Hesus. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 14, talatang 23, makikita natin na pagkatapos ng isang araw ng pagtuturo at paggawa ng mga himala, ang Panginoong Hesus ay umakyat sa bundok upang manalangin mag-isa. Hindi ito dahil siya ay ayaw sa mga taong may galit sa kanila, kundi ito ay isang pagkakataon upang makapagpahinga, makapanalangin at muli makipag-ugnayan sa kanyang Ama. Sa kanyang pag-iisa ay hindi nangangahulugang siya ay umiiwas, kundi ito ay isang pagkakataon para palakasin ang kanyang pananampalataya at relasyon sa Diyos Ama. Tulad ng Panginoong Hesus, tayo rin ay may pagkakataon na kailangan natin ng oras para magnilay, manalangin at palakasin ang ating espiritual na kalagayan. Ang pagiging mag-isa ay hindi palaging nangangahulugan ng kalungkutan o pagkawalay. Ito ay maaaring isang pagkakataon ng pagsasalamin, pagiging tahimik at muling pakikipag-ugnay sa ating sarili at sa Diyos Ama. Bakit nga ba gusto kong mapag-isa? Ang oras na ito hindi lamang para sa ating personal na kapakanan. Sa pagiging mag-isa, natututo tayong pahalagahan ang ating relasyon sa Diyos Ama at makahanap ng gabay at lakas sa Kanya. Kung tayo hindi maglalaan ng oras para magpahinga at magmuni-muni, madaling mawalan tayo ng direksyon at lakas sa ating pang-araw-araw na buhay. Tandaan, hindi natin kailangang maghintay ng isang matinding pagsubok o problema bago natin bigyan ng halaga ang oras ng pagiging mag-isa. Subukan nating maglaan ng ilang minuto araw-araw upang manalangin, magnilay sa ating mga ginagawa. Sa mga simpleng sandali ng tahimik na pagninilay-nilay, mararamdaman natin ang presensya ng Diyos Ama at muling maiiwasan ang pagkabigla sa mga hamon ng buhay. Mga kapatid, ang pagiging mag-isa ay hindi palaging nangangahulugan ng pag-iwas. Ito ay isang pagkakataon upang magpalakas na kailangan natin upang magpatuloy sa ating pananampalataya. Tandaan natin na ang Diyos Ama ang nag-aanyaya sa atin na manahimik at palaging makinig sa Kanyang tinig. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na maglaan ng oras upang makapagnilay at makapanalangin. Tulungan niyo po kami na huwag matakot sa mga sandali ng pagiging mag-isa
kundi makita ito bilang pagkakataon na lumapit at palakasin ang aming relasyon sa inyo. Naway magbigay ang aming mga pananahimik na sandali upang maging malakas, magabayan at magkaroon ng kapayapaan na magtutulak sa amin upang mas maging tapat at tagasunod ng Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.